Tinanggap ni Iruka ang bagong batch ng mga estudyante sa academy. Nagbigay si Naruto ng maikling talumpati tungkol sa gusto niyang matutunan ng mga bata. Kasama sa bagong klase si Himawari, ang mga kaibigan niyang sina Eiho Norimaki at Yuana Itumaki, at si Koaki. Masaya si Himawari dahil magkakasama sila. May ilang batang lalaki na humihingi ng astig na trick kay Mimi gamit ang aso niya. Si Koaki ay pumasok sa academy dahil sa isang lihim na misyon. Ang trabaho niya ay bantayan si Kei Yukiwari, prinsesa at tagapagmana ng korona sa Land of Bamboo, isang maliit na kakamping bansa. May banta sa buhay ni Kei mula sa isa pang gustong maging hari, kaya ipinadala siya ng tatay niya sa Konoha para protektado. Si Kei mismo ay walang kaalam-alam sa panganib at super excited lang mag-aral sa ibang lugar. Mas low-key si Koaki kumpara kay Boruto at kailangan niyang ituloy ang misyon hanggang malaman ng tatay ni Kei kung sino ang may pakana ng banta. Pinakiusapan din siya ni Naruto na huwag ipaalam kay Himawari ang tungkol dito. Ang kanilang advisor ay si Hanakaka na medyo kabado dahil first time niya magturo. Isa-isang nagpakilala ang mga estudyante. Karamihan ay tuwang-tuwa dahil anak ni Naruto si Himawari, anak ni Gomoro Kamakura si Osaka, at prinsesa si Kei. Marami ang medyo takot kay Koaki, pero si Kei ay na-curious sa kanya. Si Eiki Fuma ay agad nagka-crush kay Kei habang si Osaka ay inis dahil hindi siya ang sentro ng atensyon. Lumapit si Koaki kay Kei pero mukhang parang nanliligaw kahit hindi niya sadya. Si Hana ay sobrang mahiyain pa rin, pero sina Anko at Shino ay nag-encourage sa kanya na gagaling din siya bilang guro. Sa bahay, ikinwento ni Himawari ang nangyari sa school. Nagtaka si Boruto kung bakit gusto ni Koaki pumasok sa academy. Napansin ni Himawari na kakaiba ang kilos ni Koaki at gusto sana niyang tanungin. Iniisip ni Boruto na baka kinakabahan lang siya. Habang tumatagal, napapansin ng klase na weird talaga si Koaki. Alam niya ang personal na buhay ni Naruto pero wala siyang alam tungkol sa dating Hokage. Bigla siyang nagiging ready makipaglaban kapag nagising sa school bell. May dala rin siyang lunchbox na cute pero punong-puno ng pagkain. Napansin ni Himawari na lagi niyang tinitingnan si Kei at ramdam niyang may tinatago si Koaki. Sinabi ni Himawari kay Koaki na mahilig si Kei sa romance novels, kaya bumili siya ng isa kahit nalilito kung paano ito makakatulong. Dumating ang mga reporter para kunan ng picture si Kei sa klase. Sinubukan ni Eiki na talunin si Koaki sa sparring para magpasikat kay Kei, pero walang kahirap-hirap siyang iniwasan ni Koaki ang lahat ng atake. Sa infirmary, narinig ni Eiki sina Anko at Hana na nag-uusap tungkol sa tool storage room, kaya palihim siyang pumasok doon. Nakita ni Koaki si Kei na kumikilos ng natural at sinabi ni Kei na may inaasahan ng mga tao sa kilos ng isang prinsesa kaya umaarte siya ayon doon bilang kinatawan ng bansa nila. Dumating si Eiki at inakalang inilayo ni Koaki si Kei, kaya inatake niya ito gamit ang summoning scroll. Palpak ang plano dahil wala siyang kontrata at siya pa ang na-knockout ng summon. Sinuntok ni Koaki ang summon at natalo ito, sabay sabi na mas sanay siya sa ganitong klaseng misyon. Tinanong ni Kei kung sino siya talaga. Sinabi ni Koaki na gusto lang niyang maging kaibigan niya at ibinigay ang romance novel. Pumayag si Kei na maging kaibigan niya basta itago niya ang tunay niyang ugali. Napabuntong hininga si Koaki dahil isa na namang sikreto, pero tinanggap niya ito. Masaya si Kei na makilala siya at nag-alala kay Eiki, pero sinabi ni Koaki na maday gising din yon. Sa gabi, kinausap si Kei ng isa sa mga bantay niya. Masaya siya dahil nagkaroon siya ng kaibigan at gusto niyang sulitin ang natitirang oras ng pagiging normal. Nag-report si Koaki kay Naruto tungkol sa misyon at nagreklamo na boring ang mga training sa academy. Sinabi ni Naruto na marami pa rin siyang matututunan doon. Nakikinig si Himawari sa likod ng pinto at sobrang excited malaman ng tungkol sa secret mission ni Koaki. Sa academy, tinanong ni Himawari si Koaki kung siya na naman ang magbabantay kay Kei sa araw na iyon. Nagulat si Koaki at agad naisip na nakinig siya ng palihim. Nangako si Himawari na hindi niya ibubunyag ang secret mission at sinabi niyang napansin niyang iba ang kilos ni Koaki simula nang pumasok ito sa academy. Nag-offer si Himawari na tumulong pero tumanggi si Koaki. Napansin ng mga kaklase ni Kei na konti lang ang kinakain niya kumpara sa iba. Iniisip nila na dahil yun sa pagiging sosyal niya. Nagyabang si Osaka tungkol sa personal chef niya at inuutusan si Nien sa tsaa na dinadala gamit ang drone. Dahil executive ang parents ni Osaka sa Kamina Ramon Company, marami siyang access sa mga prototype na gamit. Si Eiki ay patuloy na duda kay Koaki. Nagpaalam si Kei sa sarili niya na kakain na lang siya mag-isa ng maayos. Sinabihan siya ni Koaki na kung lagi siyang nagpapanggap mahihirapan siyang makipagkaibigan. Dahil doon, naisip ni Kei na mag-host ng event para sabay-sabay siyang magkaroon ng maraming kaibigan. Plano rin ni Osaka na mag-tea party.
Nang sabihin ni Nia na baka gusto lang niya ng kaibigan, itinanggi niya iyon at sinabing gusto lang niyang gayahin ang nanay niya. Sa classroom, inimbitahan ni Kei ang lahat sa tea party sa weekend. Tumanggi si Eiho at nainis si Osaka dahil parang natabunan siya. Sa gabi, naalala ni Koaki ang bilin ni Naruto at Shikamaru na bantayan si Kei sa party. Nagdesisyon siyang bahala na kung ano ang mangyari doon. Bigla siyang sinurpresa ni Himawari at sinabi na hindi pwede ang ganon. At kailangan niyang matutunan ng tamang asal sa tea party. Kailangan daw niya ng tulong niya. Si Kei ay mag-isang nag-decorate ng cake kahit sinabi ni Batora na hindi na kailangan. Gusto ni Kei na maging perpektong host tulad ng nanay niya at naalala niya ang payo nito na gawin ang mga bagay sa sariling paraan. Kinabukasan, hanga ang mga kaklase sa tea party pero nagtataka kung bakit nandoon si Koaki. Nang tanungin siya ni Eiki, sablay ang sagot niya kaya si Himawari ang sumalo. Nang sabihin ni Koaki na paborito niyang matamis ay taiyaki, nagulat ang mga bata na hindi pala alam ni Kei kung ano yon. Nahihirapan si Koaki sundin ang mga bili ni Himawari kaya napapansin siya, pero agad siyang tinutulungan ni Himawari. Si Osaka ay kunwari hindi nag-e-enjoy sa tiyan ni Kei. Nang magyabang siya tungkol sa mga artistang kaibigan ng parents niya. Binanggit ni Himawari si Gaara na kaibigan ng parents niya. Mas humanga ang mga bata, lalo tuloy na inis si Osaka. Nagbonding sina Kei at Himawari bilang mga anak ng leader. Tinanong ni Kei si Koaki kung bakit siya pumasok sa academy. Naalala ni Koaki ang payo ni Himawari na huwag magsalita ng tungkol sa away, kaya sinabi niyang pwede siyang kumita bilang shinobi para makabili ng maraming taiyaki. Natawa sila at naging mas kampante sa pagiging awkward ni Koaki na dati nilang kinakatakutan. Nang umalis si Kei para kunin ang cake, may ilang bata ang nagsabi na nakakapagod ang sobrang formal na party. Inihain ng mga taga-silbi ang cake na nilagyan pala ni Osaka ng maanghang na mustard. Naamoy iyon ni Koaki at inisip na lason ng kalaban, kaya bigla siyang sumugod, natamba ang mga mesa para pigilan si Kei na kainin ito. Natamba rin si Batora. Si Eiki, na puno ng cake, ay nakipag-away kay Koaki. Pinatigil sila ni Kei at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Hindi makasagot si Koaki dahil mabubunyag ang misyon. Nalungkot si Kei dahil pinaghirapan niya ang cake at nasaktan siya nang mukhang wala lang iyon kay Koaki. Umalis si Koaki para kumalma. Masaya si Osaka na nasira ang party. Si Nian ay pumunta sa banyo. Pinagalitan ni Himawari si Koaki at sinabing mag-sorry siya, pero sa isip ni Koaki, okay lang kahit galit sa kanya si Kei. Napagtanto ni Himawari na ginawa niya iyon dahil sa misyon. Ipinaliwanag ni Koaki na may nakita siyang kakaiba sa cake. Nalaman ni Himawari na prank lang pala iyon na may mustard, hindi totoong lason. Naghinala sila kay Osaka pero gusto ni Himawari ng ebidensya. Tinanong nila si Batora kung sarado ang freezer ng cake at napansin nila ang maliit na bukas na bintana. May naisip si Koaki at pinapanta muna si Himawari kay Kei. Pinagalitan ni Osaka si Kei tungkol sa nangyari. Hindi makapaglabas ng emosyon si Kei dahil sa pagiging prinsesa. Napansin ng ibang estudyante na sobra na si Osaka. Dumating si Himawari at ipinakita na may mustard ang cake. Dumating si Koaki dala ang drone ni Nian at ibinunyag na si Osaka ang may pakana. Inamin na ni Nian ang lahat. Sinubukan ni Osaka na isisi ang lahat kay Nian. Sinigawan siya ni Kei at pinagsorry sa lahat, lalo na kay Nian. Ayos lang kay Kei na ayaw siya ni Osaka, pero hindi niya mapapatawad ang pamimilit kay Nian. Umiyak si Osaka at sinubukan siyang aluin ni Nian. Sinubukan ni Kei na magpigil ng emosyon, pero dahil sa pagsabog niya, mas naging close ang lahat sa kanya. Pinayuhan ni Himawari at Koaki si Kei na huwag pigilan ang sarili. Sinabi ni Koaki na subukan ulit ang party at nagdala siya ng maraming taiyaki. Tinry ni Kei at nagustuhan niya. Nagsorry si Koaki sa ginawa niya kanina. Masaya si Kei na naging okay ang lahat at naalala niya ang nanay niya. Sinabi ni Osaka na hindi pa tapos ang laban nila. Pinilit ni Himawari si Koaki na aminin na tinulungan niya ito para hindi na niya tanggihan ang tulong niya sa misyon. Pumayag si Koaki, pero sinabi niyang hindi niya hahayaan na malagay sa peligro si Himawari. Habang papunta sa academy, nagkwentuhan sina Himawari at Koaki tungkol sa takbo ng secret mission niya. Sinabi ni Himawari na masaya si Hana dahil nagkakakaibigan na si Koaki at nag-aalala talaga ito sa mga estudyante niya. Si Koaki naman, parang hindi gaanong bilib kay Hana. Nabanggit niya na baka mas may matutunan pa si Himawari sa mga special instructor na darating sa klase nila. Pagdating sa academy, nag-uumpukan ng mga estudyante at nagchichismisan kung sino raw ang mga special instructor. Gusto ni Eiho na mapansin siya para balang araw makasama siya sa mga mission, lalo na para ma-impress si Yuana. Si Soul naman, tingin niya ang yabang ng dating ni Eiho. Dumating si Hana at ipinakilala ang Team 7 bilang mga instructor.
Tuwa ang buong klase, habang si Koaki ay super awkward. Namangha ang mga estudyante sa Rasengan ni Boruto. Kinausap ni Koaki si Boruto na huwag ipaalam sa klase na geni na siya. Nainis si Koaki kay Boruto at nauwi sa bangayan hanggang sasawayin sila ni Sarada. Sina Sarada at Mitsuki ay nagdemo ng fire release at lightning release. Binalaan ni Hana ang mga bata na huwag lalapit at nang lumapit pa rin ang iba, itinulak niya sila palayo gamit ang wind release. Maraming estudyante ang gustong maging teacher ang Team 7. Nalungkot si Hana dahil wala siyang bonggang jutsu. Nag-alala si Shino para kay Hana habang sinabi ni Anko na may galing naman talaga siya at sana mailabas niya iyon. Nagutom ang lahat at sinabi sa kanila na bawal magbaon. Dumating si Boruto dala ang lightning burgers. Para makakain, kailangan nilang mag-agawan parang training na gutom ka sa mission. Inayos ng Team 7 ang laro kung sino ang may hawak pa rin ng rubber ball sa huli, siya ang kakain. Mas konti ang burger kaysa estudyante. Pwedeng gumamit ng ninjutsu, solo o group fight pero bawal lumabas ng academy. Nag-go signal si Sarada. Ninakaw ni Nia ng bola ni Yuana gamit ang drone. Kinabahan si Hana, pero ang goal pala ng Team 7 ay matutunan nilang mag-share. Si Mimi naman, kumain na lang ng candy dahil sapat na iyon sa kanya at ayaw niyang makipag-agawan. Kinuha yun ni Eiho dahil sabi niya, nasa Saira ang lesson. Kinagat siya ng aso ni Mimi. Sinabihan siya ni Soul na ibalik iyon dahil walang rule na bawal ang candy, parang hidden technique daw. Lalong uminit ang ulo ng mga bata. Sina Himawari at Kei ay nagsumbong kay Boruto. Sinabi ni Boruto na dapat mag-share sila ng burger pero ayaw pa rin magkasundo ang mga bata. Kinabukasan, si Kei lang ang pumasok. Ang iba, nag-boycott dahil nahati sa kampo ni Eiho at Soul. Sa tingin ni Shino, baka masyadong advanced ang lesson para sa mga batang hindi pa sanay sa teamwork. Sinubukan ni Boruto ayusin ang lahat sa pamamagitan ng laro pero wily pa rin. Sinubukan ni Koaki sa pagkain pero iba-iba naman ang trip ng bawat isa. Tiningnan ni Hana ang records sa mga estudyante para hanapin kung ano ang pare-pareho nilang gusto. Binisita ni Hana si Soul at ikinwento na ang idol niyang si Might Guy ay may friendly rivalry noon kay Kakashi. At doon sila parehong lumakas. Sana raw ganoon din mangyari kay Soul. Binigyan niya si Soul ng tracksuit na parang kay Guy at isang sulat. Sumunod, kinausap niya si Eiho habang kumakain ng ramen sa Ichiraku at binigyan din ng sulat. Kinwestiyon ni Hana ang sarili kung bagay ba siyang teacher pero buo ang loob niyang tulungan ng mga estudyante. Kinabukasan, naghintay ang lahat sa labas. Kinansela ni Hana ang klase at nag-aya ng Hanami, tingin-tingin ng cherry blossoms. Gumamit siya ng jutsu para magpakalat ng paper petals. Dahil sa effort ni Hana at sa malasakit niya, pumayag sina Soul at Eiho na bumalik sa klase. Tinanong ni Koaki si Hana kung ano ang gagawin niya kung walang dumating. Sagot niya, kailangan niyang magtiwala sa mga estudyante para magtiwala rin siya sa sarili niya bilang guro. Nag-picnic silang lahat. Napansin ni Shino at Anko ang laki ng improvement ni Hana. Si Boruto naman, tumanggi na sa imbitasyon na magturo ulit. Nagkwento si Sosha tungkol sa isang urban legend sa academy. Natakot si Eiho habang ang iba namang estudyante ay na-curious at game na game. Naisip ni Himawari na imbestigahan sa gabi ang mga lugar na konektado sa 7 misteryo ng academy. Sumama si Kei sa grupo kaya nagreklamo si Koaki dahil kailangan na naman niyang sumunod. Inihanda ni Himawari ang ruta para puntahan lahat ng misteryo. Sina Ran at Suzo ay nag-uunahan at pa-flex sa isa't isa. Si Kuro naman ay naglalabas ng kung ano-anong anek-anek habang naghahanap ng tinta para sa ballpen ni Yuana. Dumating si Shino at sinabi na pwede silang magstay pagkatapos ng klase pero kailangan nilang maglinis ng academy bilang training. Umalis ang mga estudyante habang mali pa ang pagbanggit sa pangalan ni Shino. Nag-volunteer si Koaki na maglinis at nalungkot si Shino dahil pakiramdam niya ay wala na siyang masyadong bonding sa mga estudyante. Pagsapit ng gabi, pumasok na sila sa academy. Humiwalay si Kei sa grupo at ipinaliwanag kay Koaki na hindi naman talaga totoo ang 7 misteryo. Para hindi masira ang saya at paniniwala ng iba, pinaarte lang daw niya ang mga ito kasama si Batora. Napapayag ni Kei si Koaki na tumulong. Napansin ng grupo na nawawala si Kei at Koaki. Si Kura ay nag-isip na baka isa sa mga misteryo ang umabot sa kanila. Sina Ran at Suzo ay nagpapalakas ng loob ng isa't isa na okay lang umalis. Biglang tinakot ni Batora at Koaki ang grupo sa anyo ng gumagalaw na anatomical models. Tumakbo si Sosha sa sobrang takot. Sa training area, muntik na silang tamaan ng mga kanay. Pero nang buksan ni Himawari ang ilaw, wala namang tao. Sa banyo, ginamit ni Batora ang water release para magmukhang dugo ang pulang pintura. Tumakbo si Ran at Suzo.
Sa courtyard, binuhat ni Koaki at Batora ang estatwa ng third Hokage para magmukhang gumagalaw mag-isa. Hinabol ito ni Himawari at gamit ang Byakugan, nakita niyang sila lang pala yon. Pinabayaan niya sila at nagkunwaring hindi niya nahabol. Bumalik si Kei sa grupo at nagtaka si Koaki kung bakit sobrang seryoso niya dito. Ipinaliwanag ni Batora na bilang tagapagmana, hindi naranasan ni Kei ang maging normal na bata, makipaglaro sa kaibigan o kahit sa mas batang kapatid niya. Kaya sinasamantala raw niya ang chance na ito. Nakarelate si Koaki. Nang bumalik si Kei, napansin niyang ganado na si Koaki sa pananakot. Sa opisina ng direktor, naging mukhang halimaw ang larawan ni Iruka at may mahabang dila na lumabas sa frame. Natakot ang lahat at tumakbo si Kura. Ipinaliwanag ni Kei kay Koaki na kahit 7 misteryo ang tawag, 6 lang talaga ang alam, at misteryo rin kung ano ang ika-7. Sina Himawari, Eiho, at Yuana na lang ang natira para silipin ang susunod na misteryo, isang salamin na hinihila raw ang mga tao sa ibang mundo. May biglang lumitaw na nakabalabal na figure, at hindi ito si Batora na na-late dahil nag-aayos ng supply room. Nahimatay sina Eiho at Yuana. Inatake ni Koaki ang figure pero nakaiwas ito at tumakas. Gustong malaman ni Kei kung sino yun kaya hinabol niya. Sinabihan ni Koaki si Himawari na alagaan ang mga kaibigan nila habang siya at si Batora ay sumunod kay Kei. Biglang nagpakita ang lahat ng misteryong pinik nila habang tumatakbo sila sa academy. Akala ni Kei ay galit ang mga misteryo dahil sa panloloko nila. Napagdesisyonan nilang puntahan ang faculty room dahil wala itong misteryo. Doon nila nakita si Shino na kumikinang na parang multo. Ipinaliwanag niya na naglilinis lang siya at wala siyang alam sa misteryo. Napagtanto niya na ang mga insekto niya ang dahilan dahil ginagamit niya yon sa paglilinis. Dumating ang iba pang estudyante. Tumakbo sina Yuana at Eiho dahil akala nila multo si Shino. Paglabas ng building, gustong isulat ni Sosha ang nangyari sa school paper. Patuloy pa ring nagtutuksuhan ng kambal. Hiniling ni Kei kay Koaki na huwag sabihin kay Himawari ang lahat ng ginawa nila. Kinabukasan, ikinwento ng grupo ang karanasan sa iba at ang kumikinang na multo sa faculty room ang naging ika-7 misteryo. Masaya si Shino na napag-uusapan siya kahit papaano. Naisip ni Koaki na nalaman na ni Himawari ang lahat gamit ang Byakugan pero inamin niya na akala niya totoo rin ang lahat noong una at masaya siya na nag-enjoy si Kei. Nagpasalamat si Koaki sa kanya.